Eto, mga kababayan ko, sino nga ba talaga ang totoong may yag balls? Dahil Easter Sunday naman, pag-usapan natin, sino nga ba talaga ang totoong may yag balls? Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Si Marcos Jr. nga ba o itong matandang Duterte? Mga kababayan, total naman po sinasabihan naman nila si Pangulong Bongbong Marcos na wala sa katinuan, nahihibang sa paglaban sa China. Mga kababayan ko, tingnan muna natin, pag-usapan muna natin to. Ano nga ba pinagkaiba ng Duterte administration sa Marcos administration? Well, mapag-uusapan natin yan. Panoorin natin to, mga kapatid. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Kasunod yan ang pinakahuling pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Nakita nyo mga kababayan ko, unang bungad pa lang ha, naiintindihan nyo na po sana yung sinasabi dito. Pinapalakas ni Pangulong Bongbong Marcos ang maritime security ng Pilipinas. Pasintabi sa mga Duterte ha. Si Duterte ano ginawa? Ganito ba ginawa ni PRRD mga kababayan ko? Mga kapatid, tapatin nyo po ako. Ganito ba ginawa ni PRRD? Hindi mga kababayan ko. Hindi niya ginawa yung ganito. Ito bang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na pagpapalakas ng maritime security natin ngayon, mga kababayan ko, ay pagpoprovoke ba ng galit ng China? Isa lang ang tanong ko sa kanila ngayon, mga kababayan ko. Bakit pinoproblema nyo bakit pinoproblema ng mga Duterte vloggers o yung mga China vlogger na yan ang galit ng China? Bakit kayo nagagalit? Shoutout kay Ma'am Delia Sosoco. Thank you po. Thank you for watching, ma'am. Bakit kayo nagagalit sa China na mas inaatupag ninyo yung galit ng China kaysa sa galit ng taong bayan? Ayan lang tatanungin ko. Tanungin ko si Mao, si Harry Mao, o si Bokeke. Sila, yung mga nagko-content ng pro-China vlogger. Tatanungin ko po kayo, bakit mas madalas nyo pinoproblema at ini-insist sa taong bayan na pag nagalit ang China ay pwede tayong girahin? Di ba mga kababayan ko? Ba't laging ganon? China, lagi nyo sinasabi sa taong bayan, si Marcos Jr. magdadala ng dilubyo sa ating mga kababayan. Si Marcos Jr. ang gumagawa ng gera. 'Di ba? Napapansin niyo ba yung ginagawa nila? Lagi nila mga kababayan ko na ini-insist na magkakagera at na magproprovoke ay ang gobyerno o ang Marcos administration. Lagi nilang pinuputukan ng sisi si Marcos, mga kababayan ko. Mga kapatid, napapansin nyo ba yan? Ako po, pansin ko po yan. Pero anyway, maraming salamat po sa super chat ni Ma'am Delia Sosoco. Thank you very much po. No, mga kababayan ko, pansin yan. Pero si BBM, mga kababayan ko, chillax. Habang relax si Bongbong Marcos, ang ginagawa ni Bongbong Marcos, mga kababayan ko, as you can see, mga kababayan ko, pinapalakas niya yung maritime security natin. Si Duterte ba, kung ayahalin tulad natin, pinalakas ba ni Duterte ang maritime security natin? Hindi. Mga kababayan ko. Wala. Anong ginawa niya, mga kababayan ko? Siya ba nagpatakbo ng bansa natin? Ang tanongin ko kayo. Yan ang masarap na tanong dun eh. Kung tatanungin niyo ako, Duterte versus Marcos, I go for Marcos right now. Ba't ko gusto yung ginagawa ni PBBM? Long-term process po ito, mga kababayan ko eh. Long-term solution yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin ng pagpapalakas nito, mga kababayan ko, mas madali. Palakasin natin yung maritime security natin para pag kung sakaling makita ng China na pumapalag tayo, nakikita tayo ng China, nagpapalakas tayo, hindi nila kaya tayong bulihin. You know what's the reason kung bakit tayo binubuli ng China at binabasa tayo ng water cannon?
Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Alam nyo kung ano, totoo? Ha? Kasi alam ng China, hindi tayo lalaban, hindi tayo papalag. Kasi bakit? Takot nila tayong nakilala. Yun yung yun yung Duterte branding, mga kababayan eh. 'Di ba? Dati sa Duterte branding, mga kababayan ko, yung magje-jetski, mga mangangako magje-jetski, magsasalitang pupunta nung sa sa isla ng mga Chekwa na kinuha nila sa Pilipino, mga kababayan ko, at ibabandera. Nasasabihan ka sa bandang huli, kampanya to eh, mga ugok daw yung mga sinabihan niya. Naniwala naman daw kayo. Simple pa lang yan, mainit na kaagad. Ano yung kasunod nito? Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dahil patuloy na humaharap ang bansa sa mga seryosong hamon sa ating mga teritoryo at banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay dagat, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security. Kita nyo? Marcos lang. Inikit ng Pangulo ang kahalagahan nito sa kanyang paglagda sa Executive Order No. 57. Ayan, ang Marcos branding. Magkaroon tayo ng executive order. Ilagay natin sa batas, ilagay natin sa papel. Magkaroon tayo ng agreement. Magkaroon tayo dapat ng malakas na paninindigan sa bansa natin. Ano ginawa ng Duterte, di ba? Praise God. My God. Diyos ko po. Ano ginawa ng Duterte? Mga kababayan ko. Ang layo, di ba? Mga kapatid. Is there any solution na nilabas ang Duterte administration during that time? Parang naniniwala tuloy ako, ito komento ko lang parang naniniwala tuloy ako na hindi si Duterte nagpapatakbo ng administrasyon during that time. Well, malalaman natin, mga kababayan ko, tuloy pa natin. Sa ilalim nito, ipinag-utos ni PBBM ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan at mga vessel o barko. Ayan ang pinakamaganda, narinig ko, mga kababayan ko. Pagtitibayin ng mga vessel, infrastruktura, para yan ang dapat natin ilaban, mga kababayan ko. Mamaya matatawa kayo sa mga sasabihin ni Roque, 'di ba? Ide-debunk ko yung mga sinabi niya. Ito, matutuwa kayo dito na ang Marcos administration ay gumagawa ng solution, hindi short-term solution. Kaya kung titignan ninyo, kung hindi nakikipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos doon sa China, kasi ang gusto ng China makipag-usap si BBM Ang gusto wala namang problema kung makikipag-usap, no? Walang problema kung makikipag-usap at pag-uusapan natin ang foreign relationship natin regarding sa West Philippine Sea. Wala lang problema doon. Pero ginigiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating karapatan sa ating karagatan. Mga kababayan ko, 'di ba? Iginigiit ni PBBM na itong karagatan na to, itong inaangkin ninyo ay pasok sa aming exclusive economic zone, mga kababayan ko, o ating EEZ, mga kababayan. Atin ito, mga kababayan ko, itong atin, yun ang kiniklaim ni BBM. And China claim, mga kababayan ko, kahit malayo sa bansa nilang kalokohan naman na mapunta ang pag-aari nila na nandito sa atin. Di ba, mga kababayan ko? Imagine ang layo ng China, kukunin nila yung lugar dito sa atin, kalokohan po yun. Historical claim. Ang pinipilit ni Pangulong Bongbong Marcos, amin po ito, pag-aari po namin ito, mga kababayan ko, ito po yung pag-aari namin, at ito pong tinitirikan nyo, ang ginawa nyong base militar ay pag-aari ng Pilipinas. Yan ang inilalaban natin. Unlike dito sa Duterte administration, okay, I will go to China, makikipag-usap ako, let's have a gentleman's agreement, pag-usap tayong dalawa, and pag-usapan natin yung magandang mangyayari. 'Di ba? Pag-usapan natin itong magandang posisyon na pag-uusapan natin. Magkaroon na lang tayo ng gentleman's agreement, wag na lang natin ipaalam sa taong bayan, lolokohin ko na lang yung Pilipino, hindi ko ipaalam sa kanila, magkakaroon ng national security threat. Di ba, mga kababayan ko? Yan ang sabi ni, yan ang gustong mangyari ni Duterte. Kaya siya nagkaroon ng secret o gentleman's agreement. Sakyan na natin yung gentleman's agreement. Wag na natin sabihin secret deal. Di ba, mga kababayan ko? Ganun tayo niloloko nun. Di ba? Kaya nga masama loob ko Tignan nyo. Bakit? Sino ba niloko ng mga to? Di taong bayan.
Tapos sasabihin nila magkaka-national may security threat daw. Natural mga kababayan ko. Isipin mo ha, itinago mo sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan ko, tinago mo sa sambayan ng Pilipino na nakikipag-usap ka ng palihim sa China na nagkakaroon kayo ng agreement na pwedeng mangisda, pangingisda lang ang kukunin natin. Alam mo, ibig sabihin nito mga kababayan ko, walang bayag si Duterte mga kababayan ko, duwag. Duwag ha. Duwag mga kababayan ko. Duwag si Duterte. Ako na magsasabi, ang alam lang talaga nito magpagurgur ng tao. Paano ko nasabi mga kababayan kung duwag? Ang akin lang, tahasan ko sinasabi I'm very disappointed eh. Alam mo, sa totoo lang, panatiko ako niyan, mga kababayan ko. Panatiko ako ng Duterte administration, mga kababayan ko. Pero itong mga ganito, nalalaman mo sa malalimang pagkakataon at lumalabas po ngayon, mga kababayan ko, hindi po pwede, mga kababayan ko. Correct, Ma'am Marilyn Chan. No way to verbal agreement. Oh, 'di ba? Oh, nakipag-agreement si Duterte ngayon ng verbal. Oh, ano nangyari sa atin pagkatapos niya? Mga kababayan ko. 'Di ba? Ano nangyari sa atin? Saan tayo tinapon? Saan tayo nilagay? Ano nangyari sa atin? Ano ang napala ng mga Pilipino? 'Di ba? Yung mga vlogger diyan, natatawa na lang ako eh. 'Di ba? O ano nangyari sa atin? Binubugbog tayo ng tubig ng China. 'Di ba? Kinakaya-kaya tayo. Bakit? Kasi ang gusto ng China bubugbugin muna namin kayo ng water cannon. Palulubugin muna namin kayo bago kayo makikipag-usap sa amin. Ganon ang ginagawang haras sa atin ng China. Itong ginagawa ba ni Pangulong Bongbong Marcos para malaman ninyo, ito ba'y hudyat ng pakikipaggera? Ang sagot dito, hindi. Mga kababayan ko, hindi. Kasi kung talagang magaling si Duterte na presidente, noon niya pa sana pinalakas ang maritime security natin. Mga kababayan ko, hindi yung ngayon na mag-uumpisa pa lang tayo. 'Di ba? Oh, hoy, alam mo ba sinasabi mo sa gera tungkol sa China? Oh, JC Lozano. Oh, yan, tago ka pa diyan sa pangalan mo. Sige lang. Sige lang. Ito lang, no, natatawa lang ako, no? Yung regarding yan, kaya nga tinatanong nyo sa akin kung yan ba'y patungkol sa gera, mga kababayan ko. Hindi po papunta ang pagpapalakas ng maritime security sa bansa natin na ang patungo po niyang ay gera, mga kababayan ko. It means, mga kababayan ko, sa makatuwid, pinapakita po ni Pangulong Bongbong Marcos in front of million Pilipino na kaya po natin tumindig at palakasin ng ating sandatahan. Nang sa ganun, mga kababayan ko, kung dumating man ang araw na tayo po'y bubuliin, iwawater cannon ng mga yan, mga kababayan ko, hindi po tayo babastusin kasi meron po tayong kakayahang balikan sila. Kaya nga tayo nabubuli in the simplest explanation, mga kababayan ko. Kaya nga tayo nabubuli ng China kasi alam nilang wala tayong kalaban-laban sa kanila at hindi tayo papalag sa kanila. Anak ng teteng, yung mga Pilipino na pro-China na naniniwala doon kalabukeke, kalaroke. Imagine nyo, tuwan-tuwa kayo. Tuwan-tuwa kayo na binabastos yung ating soberenya, binabastos yung ating mga sundalo. Ang mga kababayan ko, kala ko ba mahal ni Duterte yung mga sundalo natin? Ito, meron nga tayong 3 sundalong muntik tumilapon palabas ng barko doon sa dagat nung binobomba ng water cannon. Binabastos tayo. Hindi tayo nire-respeto nito. Alam mo kung talaga nire-respeto tayo nito, mga kababayan ko, hindi nila gagawin yan. Sa tingin nyo po ba, mga kababayan ko, bago ko ituloy itong video na to, gusto ko lang din sabihin to. Gusto ng China na respetuhin natin sila. Ang tanong ba dito, nire-respeto ba tayo ng China? Parang hindi tayo nire-respeto, mga kababayan Tuloy. Lakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Correct. Oh. Para magawa Sino? Gusto ulitin ko lang pakinggan nyo mabuti.
territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Para magawa yan, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council. Ayan, ni-revive natin yung national natututok dito. Ito na. Ito dapat yung ginawa ni Duterte. Ito dapat yung ginawa nung ni Digong, mga kababayan ko, hindi nakipag-secret agreement. O mamaya ibubulgar ko yung palaman ng gentleman's agreement nyo. Pamumunuan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Tungkulin ng Council na gumawa ng mga polisiya at strategiya para matiyak ang koordinasyon at epektibong plano pagdating sa maritime security at domain awareness. Ayan! O, ano ginagawa ng Marcos administration right now? Pinupulaan nyo ng pinupulaan, nag-uudyok ng gera. Solution! Alam mo, sa totoo lang, may mistake ang Duterte administration from the start eh. To be honest, nakikita ako dito. Ang Secretariat ng Council ay tatawagin namang Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawaging National Maritime Center o NMC. Bukod sa mga miyembro ng Council, inatasan din ang iba pang ahensya ng gobyerno na maging supporting agencies, kabilang dyan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Correct. Samantala, ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Nilagdaan ng Pangulong kautusan higit 1 linggo matapos ang pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating resupply vessel na unay sa May 4, habang papunta ito sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Alam nyo kahit masama pakiramdam ko, natatawa ako kay Digong. Biruin mo, tinalo ka pa ni Marcos Jr. mag-isip. Si BBM, itong sinasabihan nyo ng pulboronic, nag-iisip ng solusyon para magampanan yung tungkulin natin. Yung dating administration, tago ng tago sa responsibilidad. Ay, walang bayag. Oh, literally. Si Marcos Jr., hindi nagtatapang-tapangan. Yung isa, mga kababayan, nagtago sa gentleman's agreement. Nakakahiya, Diyos ko po. If you comparison Duterte, tapos maglalagay ka pa ng isa pang Duterte, no way. Grabe, no? Tuloy natin. Para sa dating Defense Secretary na si Orlando Mercado, nararapat lang ang ginawang hakbang ni Pangulong Marcos. Tama ang ginagawa ng Pangulo na palakasin dapat at ayusin, mag-coordinate ang iba't ibang mga ahensya natin na kung kanino nakasalalay ang proteksyon ng ating mga karagatan. That is a legal responsibility that should be Yun! supported by Legal way. Nadali mo. Di ba? Legal way. Yung ginawa ng Duterte admin, illegal way. Like I said, mga kababayan ko, President Bongbong Marcos ay legal yung pamamaraan niya na ginagawa ngayon. Unlike sa Duterte admin, mga kababayan ko, illegal way. Bakit nga ba illegal way? Mamaya malalaman nyo pa yan. Ay, malalaman nyo dito yan, Diyos ko. Ito. the people. Pero hindi kaya ito lalong magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea. Wala namang nagpapalala ng tensyon, wala namang naghahanap ng away sa West Philippine Sea kundi ang Chinese government. Oh, like I said, di ba? Oh, sabi ko sa inyo, hindi tayo ang nagpo-provoke. China ang nagpo-provoke. Biruin nyo, ginagawa tayong loko-loko ng China. Sasabihin nila tayo nagpo-provoke, tapos binobomba nila tayo ng tubig. Tuloy. Hindi lang nila sinusunod yung decision dahil hindi nila gusto. Yes! Yun yung nagbibigay sa atin ng legal means. We have to develop our capability. Ngayon, hindi naman tayo naghahanap ng away. Kailangan ipasa ng Eto. Tanongin ko kayo, bakit ang China
Bakit ang China ayaw bakit ayaw gawin ng China to? Di ba? Mga kababayan ko, bakit ayaw gawin ng China to? Let me explain. Bakit ayaw gawin ng China na iangat sa arbitral tribunal itong problema natin sa West Philippine Sea? Mga kababayan ko. Bakit, mga kababayan ko? Bakit? Mga kababayan ko, ayaw nilang ipanik doon kasi talo sila. Second, mga kababayan ko, ayaw nila ipanik doon sa case na yon. Dahil mga kababayan, alam nila, may kalalagyan talaga sila na matatalo sila sa mga kiniklaim nila. Mga kapatid, yan ang totoo, mga kababayan ko. Yan ang totoo, hindi sila uubra, mga kababayan ko. Kaya hamon nga ng gobyerno natin, wag natin pag-usapan dito, pag-usapan natin sa international law. Tapos hindi pa sinusunod ng China yung arbitral tribunal na ipinalalo natin sa The Hague. O ngayon mga kababayan ko, anong gagawin natin? Susunod tayo sa batas. Sila, tumatalihis sila sa batas. Ngayon mga kababayan ko, kapag dumating yung punto, sila ang babalikwas dito, China. Ang ginagawa lang ng mga mga China Chekwa vloggers, mga kababayan ko, tatakutin kayo. Sasabihan kayo na ganito mangyayari, na tinetreatening ganito. Kaya, ayan, si dating Defense Secretary Orly Mercado na nagsasabi, hindi tayo gumagawa ng gulo. At hindi tayo gumagawa ng gera. Tuloy. National Maritime Council kay Pangulong Marcos ang mabubuo nilang rekomendasyon bago matapos ang buwan ng Mayo. O yan, no? Balita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ayan. Thank you very much, News 5, for this wonderful news. Kasi ang galing, di ba? Nahimay nila yung sequence nung batas na kailangan mapakinggan ng taong bayan, mga kapatid. Ang problema, di ba? Napansin nyo ba nung panahon ni Duterte, mga kababayan ko, walang ganyan na nilabas. Lahat puro underground ang trabaho. Doon kasi sila sanay. Sa totoo lang, doon kasi sanay yung mga tao na yan na underground magtatrabaho. Nung in-underground nila lahat na nangyari, hindi nyo nga nalaman. O, di ba? Example ko na naman. Di ba? Yung Gulfstream 280 natin na presidential plane. Wala kayong kaalam-alam, may presidential plane na pala tayo na bonggang-bongga na Gulfstream 280, mga kababayan ko, na ginagamit ni Duterte o na almost 2 years na hindi pinaalam sa taong bayan. Ngayon, mga kababayan ko, natutuklasan pa natin yung gentleman's agreement, mga kababayan ko, na hindi na mag-usap si Duterte at ang China na nagkasundo daw sila, dalawa, na hindi daw mga kababayan ko, na hindi daw nila pakikialaman ang both side. Ang kalokohan nito, mga kababayan ko, ang nakakalokong diyan, bakit ang China nagtatayo ng infrastructure doon sa kanilang artificial reef, mga kababayan ko, at bakit tayo pinipigilan ng China ngayon na ayusin natin o bigyan natin ng resupply mission yung mga sundalo natin doon sa BRP Sierra Madre? Bakit natin ganyan na lang ang kanilang ginagawa? Habang ang dating sa akin ito, mga kababayan ko, habang ang China nagpapalakas sa West Philippine Sea, tayo namang mga Pilipino dito ay walang kaalam-alam na anytime, mga kababayan ko, ay pwede na tayo nilang bombahin. Opo, bakit, mga kababayan ko? There is a possible, mga kababayan ko, na pwede kung magkaroon ng gera at ang China, at tayo kakampi ng Amerika at ang China, mga kababayan ko, ay galit sa Amerika at tayo, mga kababayan sa Pilipinas, ay pwede tayong paulanan dito. Sinong unang maaapektuhan? Palawan. Mga kababayan ko, imagine that. Isa pang nakakatawang claimant ng China, kwento ko rin sa inyo. Noon, 10-10 line, 9-9 line. Ngayon, mga kababayan ko, 11-11 line. Imagine ninyo, ito, malaking kalokohan to. Isipin ninyo, pati Mindoro, masasakop na nila. Pati ang Luzon, mga kababayan ko, masasakop na rin nila. Kung hindi ba naman tayo niloloko nitong China na to, tas pinaniniwalaan pa ng mga vlogger ng China
mga kababayan ko, natuwan-tuwa kapag purim-puri sila, mga kababayan ko. Imagine niyo yun, ha? Imagine ninyo. Eto, ha? Sasakupin na tayo, tinitira na tayo, kiniklaman, dinanakawan na nga tayo. Gustong-gusto nyo pa rin? Hindi ba kayo nagtataka doon? Oh, ngayon, ang ginagawa ni President Bongbong Marcos, gumawa ng MMC para tutukan tong problema sa West Philippine Sea nang sa ganon, mga kababayan ko, makapagbigay siya ng direktiba direct from the President, mga kababayan ko, makakagalaw tayo. Alam nyo, ayokong dumating yung araw na yung claimant ng China, bandang huli, pati buong Pilipinas, archipelago natin, ikiklaim na nila. Baka dumating yung araw, mga kababayan ko, matuluyan tayo na Philippines is province of China. 'Di ba? Ano pangunahing salita natin? Syukran, mga kababayan ko, 'di ba? Ganon. O alam nyo na, mga kababayan ko, ha. Hindi na dapat tayo magpatumpik-tumpik pa. Gising na ang taong bayan. Ang taong bayan ay hindi magpapaloko. Oh. Palike naman ako ng live stream natin, di ba mga kapatid?